pangkaraniwang doktor ang lalaking ito. Kaya niyang gawin ang mga pinakamahirap na operasyon na hindi kayang gawin ng ibang doktor. Ngayong araw, may pasyenteng kritikal ang kondisyon dahil sa pumutok na artery sa tiyan. Kung hindi maoperahan sa loob ng ilang minuto, mamamatay ito. Ngunit nang dalhin ang pasyente sa ospital, tinanggihan siya dahil abala ang lahat ng surgeon. Kahit umiiyak at nagmamakaawa ang pamilya, malamig pa ring pinalayas sila ng doktor. Si Young Min ay isang intern. Nang makita ang eksenang ito, hindi niya nakayanan. Lakas loob niyang tinanggap ang operasyon, ngunit pinalayas pa rin sila ng dean at sinabing intern lang siya. Paano siya makakapag-opera? Diretso siyang yumakap sa hospital bed para pigilan ito. Totoo nga, kapag masyadong abala ang mga Diyos, ang demonyo ang pumapalit. Biglang may pumasok sa katawan ni Young Min, nagningning ang kanyang mga mata. Isang napakahirap na operasyon ang matagumpay niyang nagawa, bagamat intern pa lang siya. Mula noon, sumikat ang karera ni Young Min. Tinatawag na siyang professor dahil siya lang ang kayang gumawa ng mga superhirap na operasyon. Ngunit dahil sa pambihirang kakayahan, naging mayabang siya at nagtakda ng sariling patakaran. Sasagipin lang niya ang may kahit 1% na tsansang mabuhay. Sa mga cardiac arrest, tumatanggi siyang gamutin. Ngayong araw, may isa na namang pasyenteng namatay na hindi niya tinanggap. Parang alam na niya kung sino ang mamamatay. Dahil sa kanyang mga nakamit, lalo siyang naging mayabang at itinuring ang sarili bilang pinakamahusay. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating si Seok, isang bagong intern at pamangkin ng hospital president. Kabaligtaran ni Young Min ang personalidad nito. May bodyguard pa itong nagbubuhat ng gamit. Mula unang araw, nagkaroon ng sama ng loob si Young Min dito. Nang magtanong-tanong, nalaman niyang apo pala ito ng hospital president at magiging tagapagmana. Lalo niyang kinamuhian si Seok. Sinabi niya sa dean na ayaw niyang turuan ito, ngunit mismong ang direktor ang nag-utos sa kanya. Agad niyang pinuntahan si Seok para pahirapan. Tinanong niya ang pinakamahirap na medical questions, ngunit tama lahat ang sagot nito. Dahil hindi ito nahirapan sa teorya, pinanood niya ito sa kanyang operasyon. May pasyenteng pang 5 beses nang magpapa-opera sa puso. Dahil sa sobrang delikado, kahit ang department head ayaw gawin. Sa buong bansa, si Young Min lang ang may kakayahan. Pinagtulungan nila ito ni Seok. May ugali si Young Min na mag-warm up ng kamay bago mag-opera. Anumang operasyon niya ay nagiging matagumpay. Pagkatapos ng 2 oras, successful ang operasyon. Ngunit nang utusan niya si Seok na alisin ang drainage tube, nanginginig ito sa takot. Nadiskubre ni Young Min na takot pala ito sa praktika, kaya sinadya niyang hiyain ito sa harap ng ibang interns. Kapag kritikal ang pasyente, pipiliin ba nila ang magaspang na doktor tulad ni Young Min o ang puro salita lang tulad ni Seok? Na-humiliate si Seok, ngunit totoo naman kaya wala siyang nasabi. Inilipat si Seok sa emergency room para mag-duty. Dito, naramdaman niyang walang silbi siya. Kahit pagkuha ng dugo, hirap na hirap siya. Nang may pasyenteng dumating, sinapak pa siya nito. Samantala, may anak ng isang tycoon na nagpapa-opera sa ama. Kahit magkano, babayaran. Ngunit ayon kay Young Min, maraming komplikasyon ang chairman at mamamatay ito kapag inoperahan. Ang totoo, gusto ng anak na mamatay ang ama para makuha ang yaman. Dinala si Young Min ni Jinsil para bisitahin ang chairman. Bigla niyang naalala na ito pala ang ama ng ex-lover niyang si Sejin, isang doktor na nag-aral sa US. Galit pa rin siya sa ex niya dahil iniwan siya dahil sa kahirapan. Alam ni Sejin na hindi pwedeng i-operahan ang ama. Alam din ito ni Young Min, ngunit gusto niyang ipakita kung gaano na siya kagaling ngayon. Kung takot ang doktor na galing abroad, gagawin niya para pagsisihan nito ang pag-alis sa kanya. Agad siyang bumalik para maghanda. Nagsimula na ang operasyon. Dahil sa mga komplikasyon, kailangan niyang labanan ang kamatayan. Alam niyang pwedeng mabigo, pero dahil sa pagmamalaki, itinuloy pa rin niya. Para hindi makatulog, sumisigaw siya ng sumisigaw. Pagkatapos ng 10 oras, successful ang operasyon. Ngunit habang naghihintay na gumising ang chairman, may masamang balak. Si Dr. Tai Hyun, kakampi ng anak, ang nagbantay. Hindi alam ni Young Min na may masamang plano ito. Bigla siyang nakatanggap ng text mula kay Sejin para magkita. Walang suspetsa, iniwan niya kay Tai Hyun ang chairman, ngunit wala siyang nakita sa meeting place. Habang naguguluhan, may nag-report na critical na ang chairman. Nagmamadali siyang bumalik sa ospital. Habang naghihintay sa stoplight, may delivery rider na binabantayan siya. Biglang hinarang nito ang kotse, nagresulta ng malubhang aksidente. Nagising si Young Min at sinubukang lumabas ng kotse. Nakita niya ang rider na walang malay. Sinubukan niyang tingnan ang pulso nito, ngunit dumaan ang kamay niya sa braso nito. Nang subukan niyang mag-first aid, dumaan din ang kamay niya sa dibdib nito. Nagulat siya at hindi maintindihan ang nangyayari. Nang lumibot siya, nakita niya ang sariling katawan na nakahandusay pa rin. Ang kanyang kaluluwa pala ang lumabas sa katawan.
Habang humihina ang katawan, nawawala rin ang kaluluwa. Sumakay siya sa ambulansya kasama ng katawan niya. Sa ospital, nagmamadaling nag-first aid ang mga kasamahan. Alam ni Yang Min kung paano ililigtas ang sarili, ngunit hindi nila alam. Si Seok, ang intern, ang nasa duty. Buti na lang magaling ito sa teorya. Sinabi ni Seok na kailangang maoperahan agad si Yang Min o mamamatay ito. Ngunit walang available na surgeon. Hawak-hawak ni Seok ang scalpel, ngunit takot gumamit. Habang bumababa ang blood pressure, sinubukan ni Yang Min na kunin ang scalpel gamit ang kaluluwa, ngunit hindi kaya. Wala na siyang magawa. Nang malapit nang mamatay si Yang Min, naglakas loob si Seok na gamitin ang scalpel. Nagalit si Yang Min. Ginaganti ba ako nito? Nanginginig at hirap huminga si Seok. Nang ibaba nito ang kutsilyo, biglang hinawakan ni Yang Min ang kamay nito. At doon pumasok ang kaluluwa niya sa katawan ni Seok. Biglang nagbago ang ugali ni Seok. Ginaya nito ang mga kilos ni Yang Min at nagsimulang mag-operasyon ng napakagaling. Ang kaluluwa ni Yang Min ang nag-ooperasyon para iligtas ang sariling katawan. Matagumpay niyang naisagawa ang napakahirap na pagtahi sa puso. Nang ma-stabilize ang blood pressure, bumalik ang kaluluwa niya sa katawan. Nagising si Seok na hindi alam ang nangyari, ngunit biglang bumagsak ang blood pressure ni Yang Min. Muling lumabas ang kaluluwa nito, ngunit dahil sa lubhang kahinaan, hindi na ito makapasok kay Seok. Hindi na alam ni Seok ang gagawin. Wala nang ibang surgeon dahil abala sa emergency ng chairman. Malapit nang mawalan ng buhay si Yang Min. Sa huling sandali, dumating si Tae-hyun at mabilis na naoperahan ang punit na puso. Matagumpay ang operasyon, ngunit sinadya ni Tae-hyun na may hindi tama ang ginawa, kaya't nahulog sa malalim na koma si Yang Min. Hindi alam kung kailan gigising. Lubhang naguluhan si Yang Min. Sinubukan niyang pilitang pumasok muli sa katawan, ngunit hindi kaya. Ayaw niyang mamatay ng ganito. Sa labas, ininteroga ng babaeng doktor si Seok. Tinanong kung kinain ba siya ng kaluluwa ni Yang Min. Bakit pareho ang kilos mo sa kanya? Ngunit itinanggi ni Seok at sinabing magaling talaga siya sa operasyon, itinago lang niya. Samantala, habang nagbabantay si Yang Min sa sariling katawan, napansin niyang tinanggal ang drainage tube. Parang may gustong papanatilihin siyang comatose. Sinubukan niyang pumasok sa katawan ng ibang doktor para maibalik ito, ngunit nabigo. Hindi inaasahan. Nakikita at naririnig siya ng cleaning lady. Tinulungan siya nito na ibalik ang tube bago siya batiin. Nagulat si Yang Min. Sinundan niya ito at nalaman na may espiritu rin pala ang cleaning lady, si Tito Te. Matagal nang multo si Tito Te, kaya alam niya ang lahat. Ipinaliwanag niya kay Yang Min ang mga patakaran ng mga kaluluwa. Hindi dapat lalampas ng 100 metro ang kaluluwa sa katawan nito. At kapag pumasok sa maraming katawan ng iba, hindi na ito makakabalik sa sariling katawan. Mula noon, nagbantay si Yang Min sa sarili niya. Dahil sa masungit niyang ugali, walang bumibisita sa kanya. Araw-araw, si Seung Tak lang ang intern na dumadalaw. Nakikita ni Seung Tak ang multo ni Yang Min, pero nagkukunwaring hindi ito nakikita para hindi maabala. Sinundan ni Yang Min si Seung Tak, ngunit biglang may hindi nakikitang pader ang pumigil sa kanya. Iyon pala ang hangganan ng 100 metro na hindi niya dapat lampasan. Ayon kay Tito Te, kung gusto niyang pumunta sa malayo, kailangan niyang ipasama ang kanyang katawan. Nakatungtong si Yang Min sa kanyang katawan nang walang magawa. Sa puntong susuko na siya, dumating ang kaluluwa ng ama ni Sejin. Sinabi ng chairman na kailangang bumalik si Yang Min sa buhay para iligtas siya. Nagmadali si Yang Min sa kwarto ng chairman, ngunit nakita niya si Sejin sa pintuan. Gusto bisitahin ni Sejin ang ama, pero pinigilan siya ng bodyguard ng kapatid. Ayaw ng kapatid na magising ang ama para makuha ang mana. Umalis si Sejin na umiiyak dahil wala siyang magawa. Nang makita siyang umiiyak, pumasok ang kaluluwa ni Yang Min kay Seung Tak para tingnan ang kalagayan ng chairman. Habang nandoon, may dinalang emergency case na pasyente. Agad na inoperahan ni Seung Tak ang tiyan nito gamit ang kamay at ipinakita ang tamang paraan ng paggamot. Pagkatapos, nagtanong siya kay Tito Te kung paano lalabas ang kaluluwa sa katawan. Itinuro ni Tito Te kay Yang Min kung paano lalabas muli sa katawan ni Seung Tak. Hindi maalala ni Seung Tak ang nangyari. Sinabi ng babaeng kasamahan na dahil sa kanyang diagnosis, nailigtas ang buhay ng pasyente. Nagtaka siya kung bakit biglang naging magaling si Seung Tak. Pumunta si Yang Min sa kwarto ng chairman at nandoon din ang kaluluwa nito. Biglang pumasok ang walang utang na loob na anak. Sinabihan niya ang ama, "Kung nakinig ka kay Sejin at hindi nagpa-opera, buhay ka pa sana." Nalaman ng dalawang kaluluwa na ang anak ang may kagagawan. Pumunta si Jinso sa direktor ng ospital. Nagtulungan pala sila para bigyan ng droga ang chairman at magpa-aksidente kay Yang Min para hindi ito makabalik. Samantala, dinala si Yang Min sa espesyal na kwarto para sa mga walang pag-asang gumaling. Sinabi ni Tae-hyun na ito ang mga pasyenteng tinalikuran ni Yang Min noon. Ngayon,
Siya naman ang nakahiga dito. Nagulat si Yang Min at nakita niya ang mga kaluluwang galit sa kanya. Nagsisi si Yang Min sa pagtalikod sa mga pasyente noon. Kaya tuwing may kritikal na kaso, pumapasok siya kay Seung Tak para tumulong. Pagkatapos ng bawat operasyon, sumisikat si Seung Tak sa mga trainees. Naramdaman ni Seung Tak na may kakaiba kaya tiningnan niya ang CCTV footage. Pagod na pagod siya sa madalas na pagpasok ng kaluluwa kaya nagpahinga siya sa bahay. Ngunit ng araw na iyon, inilipat ang katawan ni Yang Min. Nagmadali si Yang Min pabalik pero hindi niya mahanap si Seung Tak. Nakita niyang pinag-uusapan siya ni Tae-hyun at ng direktor. Nalaman niyang si Tae-hyun pala ang nagbigay ng lason sa chairman para makuha ang posisyon. Nang makasalubong niya si Seok, pumasok siya sa katawan nito. Nagmaneho siya buong araw hanggang gabi. Ngunit nang mabangga niya ang isang babae, napalayas ang kanyang kaluluwa. Muntik na siyang mamatay dahil lalampas na sa limitasyon. Pero sinabi ni Seok na pumasok siya sa katawan nito para iligtas ang babaeng may tumor. Sa gitna ng kalsada, naoperahan ni Yang Min gamit ang katawan ni Seok, ang pasyente. Humanga ang mga kasamahan kay Seok. Dahil sa koma ni Yang Min, naantala ang operasyon ng mga kritikal na pasyente kasama ang isang batang dati niyang tinalikuran. Nagsisi si Yang Min at mas aktibo nang pumapasok kay Seok para tumulong. Kahit delikado, patuloy siyang tumutulong sa mga pasyente. Nakita ito ng mga dating galit sa kanyang kaluluwa at nagustuhan na siya ngayon. Nang bumalik siya sa ospital, wala na ang kanyang katawan. Inilipat pala ito ni Sejin sa VIP room para alagaan. Ngunit gusto rin siyang posesyon ng direktor na may gusto kay Sejin. Isang araw, nabasa ni Sejin sa dyaryo na gumising na ang ama. Nagkalat pala si Jin Seok ng chismis para ibenta ang stocks. Pumunta si Sejin pero pinigilan pa rin siya ng kapatid. Nalaman ni Yang Min na comatose pa rin ang chairman. Nagbanta si Jin Seok na ibebenta ang stocks kapag tumaas ang presyo at bibilhin ulit kapag namatay ang ama. Sinundan ni Yang Min si Tae-hyun at nalaman na kasabwat pala ito ng direktor at ng masamang anak. Ipinangako kay Tae-hyun ang pagiging professor kapag tinanggal ang breathing tube ng chairman. Galit na galit si Yang Min. Sinuntok niya si Tae-hyun pero walang epekto. Nagsorry siya sa chairman at nangakong lalabanan ang anak nito. Nang gabing iyon, pumasok si Yang Min kay Seok para takutin si Tae-hyun. Ipinagtapat nito ang lahat ng sekreto. Natakot si Tae-hyun at tinanong kung paano niya nalaman pero nagulat si Seok at hindi maintindihan ang nangyayari. Natakot si Jin Seok na mahayag ang kanyang sekreto kaya pumunta siya sa control room at nag-request na burahin ang video. Kaya nang dumating si Tae-hyun para panoorin ito, wala na siyang makita. Bumalik sa hospital room, sinabi ni Sejin na lumalala ang brain condition ni Yang Min araw-araw. Naalala ni Yang Min na minsan ay sinabi ni Uncle Tess na kapag masyadong nagposes sa katawan ng isang living person, hindi na makakabalik sa sariling katawan ang coma soul. Sa puntong iyon, magiging ghost na siya magpakailanman. Takot na mamatay, mabilis na umalis si Yang Min sa katawan ni Seok. Nakita niya ang kanyang ex-girlfriend na umiiyak dahil natatakot itong mawala siya. Nangako si Sejin na kapag nagising siya, mananatili siya sa kanyang tabi magpakailanman. Nang marinig ito, ipinangako ni Yang Min sa sarili na hindi na siya muling papasok sa katawan ng ibang tao. Sa sandaling iyon, may itim na kaluluwa na lumitaw sa ospital. Natakot ang ibang mga kaluluwa nang makita ito. Ito pala ang kaluluwa ng delivery man. Maya-maya, may dinala sa ospital na isang pasyenteng kritikal na kritikal. Tiningnan ito ni Yang Min at agad niyang nalaman na mahirap itong kaso dahil sa heart attack. Dahil sa hirap ng kaso, tumanggi si Professor Tae-hyun na gamutin ito. Iminungkahi ni Tae-hyun na si Seok na ang mag-perform ng surgery. Nag-alala si Seok dahil hindi niya alam kung paano mag-operate. Pero nang makita niya ang asawa at mga anak ng biktima na labis ang paghihirap, pumayag siyang gawin ang surgery. Inutos niyang dalhin agad ang pasyente sa operating room. Sa totoo lang, gusto niyang pumasok ang kaluluwa ni Yang Min sa kanyang katawan. Pero dahil kakakumpirma lang ni Yang Min kay Sejin, hindi na niya ito magagawa. Kaya si Seok na mismo ang kailangang mag-opera. Nang magsimula ang surgery, parehong dumalo ang doktor at ang direktor para mag-observe. Naguluhan sandali si Seok, hindi alam ang gagawin. Maging ang paghawak ng scalpel ay pakiramdam niya ay awkward. Maya-maya, bigla siyang lumingon kay Yang Min. Nagmakaawa siya kay Yang Min na pumasok sa kanyang katawan para sa kaligtasan ng pasyente. Nalaman na ni Yang Min ngayon na nakikita pala siya ni Seok noon pa man pero nagkunwari lang itong hindi siya nakikita. Sobrang nagulat si Yang Min at hindi makapaniwala. Lumalabas na kaya pala ni Seok na makakita ng mga multo mula pa noong bata siya. Noon, may nakita siyang inang hindi makapulot ng sapatos. Hindi natakot si Seok at tinulungan niya ang multo. Dahil sa time team na pagmamakaawa, wala na si Yang Min magawa kundi pumasok sa katawan ni Seok. Pero ang eksenang ito ay nagdulot ng pagdududa sa maraming nakakita.
Pagkatapos noon, kumpiyansa na siyang nag-perform ng surgery. Gaya ng dati, ang mga kilos niya sa paghawak ng scalpel ay hindi maipaliwanag ang galing. Buong tagumpay ang surgery na nagulat sa lahat. Pagkatapos ng operasyon, nag-usap silang dalawa ng pribado. Sinabi ni Seok na hindi lang si Yang Min ang nakikita niya, kundi pati na ang iba pang mga kaluluwa. Na-feel ni Yang Min na naloko siya dahil matagal na pala siyang nakikita ni Seok pero pinabayaan lang kaya hindi niya alam na napasok na niya ng napakaraming beses ang katawan nito. Mainit silang nagtalo, bawat isa ay may pahayag ng panalo at pagkatalo. Pagkatapos ng away, tumigil na sila sa paglalaro ng body incarnation game. Mula nang magtagumpay ang himalang surgery, nagtaka ang lahat kung bakit napakagaling ni Seok na isang trainee lang. Hiniling din ng direktor na i-review ang video ng surgery na ginawa ni Seok. Kinabukasan, bigla na lang dumagsa ang mga reporter kay Seok. Lumalabas na pinost ni Director Han online ang balitang excellent ang surgical ability ni Seok dahil akala niya swerte lang ang kanyang younger brother. Sa hinaharap, makakaharap ni Seok ang isang mahirap na kaso at kapag hindi niya ito na-handle, matinding kritika ang kakaharapin niya. Galit na galit si Seok sa kapatid na ito. Lumalabas na nag-aagawan sila sa mana. Mula nang magalit sila ni Yang Min sa isa't isa, nagsimula ang mga clumsy days ni Seok ng mag-isa. Pakiramdam niya ay awkward siya sa pag-ooperate sa pasyente. Maging ang pag-alis ng drain ay nabigo siya. Nakita ito ni Yang Min pero tumanggi siyang tulungan siya. Dahil labis ang pagkadismaya, nagdesisyon si Seok na maghiganti. Binuksan niya ang bintana at itinapon ang paboritong vest ni Yang Min. Kahit anong pagmamakaawa nito, ibinagsak pa rin niya ito sa kalye. Araw-araw, lumalala ang galit nila sa isa't isa. Sa panahong ito, lumalakas ang itim na kaluluwa ng delivery man. Lagi itong sumusunod kay Yang Min at wala siyang kaalam-alam. Para naman kay Sejin, araw-araw ay sinusubukan niyang magdala ng pagkain at sinasabi nilang kinain ito ng chairman. Natatakot ang kaluluwa ng ama na habang mas nag-iimbestiga si Sejin, mas napapasubo siya sa peligro. Kaya tinuruan ng kaluluwa niya ang kaluluwa ni Yang Min. Gusto ng chairman na hilingin kay Yang Min na protektahan ang bunso niyang anak. Sa sandaling iyon, pumasok si Tae-hyun at binigyan ng iniksyon ng chairman na may lason para manatili ito sa koma. Alam ng chairman na may malaking plano ang kanyang anak, kaya gusto niyang hilingin kay Yang Min na bantayan ang kanyang anak. Sa kabilang banda, kritikal na ang kalagayan ng katawan ng delivery man na nagsanhi ng aksidente ni Yang Min. Buti na lang dumating si Sejin sa emergency room ng oras. Biglang lumitaw ang kaluluwa ng delivery man at nagmakaawa kay Yang Min na iligtas siya. Sinabi niya ang buong katotohanan. Noong araw na iyon, dahil sa pera, siya ang nagpakana ng aksidente kay Yang Min. Hindi niya inasahang malalagay din siya sa bingit ng kamatayan. Lumuhod siya at humingi ng tawad. Unti-unting nabubunyag ang mga katanungan ni Yang Min. Dagdag pa rito, narinig niyang nag-uusap sina Director Han at San at nalaman niyang si Director Han pala ang gumamit ng phone ni San para mag-text at magpamit sa kanya noong araw ng aksidente. Kaya dapat imbestigahan ni Yang Min at mapawalang sala ang sarili. Dito, nagmamakaawa ang batang may malubhang sakit kay Suntak para maoperahan. Labis ang pagkabagabag ni Suntak pero hindi niya ito magawa. Tanging si Yang Min lang ang makakagawa ng mahirap na kasong ito. Tumakbo ang bata para yakapin ang kanyang ina at umiyak na lalong nagpaantig sa puso ni Suntak. Kaya hinanap niya si Yang Min at hiniling na pumasok ang kaluluwa nito sa kanyang katawan para maoperahan ang bata. Tutulungan naman ni Suntak si Yang Min na imbestigahan ang katotohanan sa kanyang aksidente. Mabilis silang nagkasundo at nagkasundong magtulungan. Sa sandaling ito, may emergency patient pero patuloy na sinisigawan ng asawa. Lumalabas na nagtaksil ang biktima at nagkita sila ng kabit sa bundok bago mahulog. Dahil nakita ni Yang Min na problematic ang kaso, kusang umalis siya pero tangang si Suntak ay sadyang pinasok ang kaluluwa ni Yang Min para iligtas ang tao. Pero ang nangyari, hinila siya ng asawa sa buhok. Nasaktan siya. Sa oras na ito, nawalan ng malay ang pasyente at kailangang gamutin agad. Agad na pinalabas ang asawa para makapagtrabaho si Yang Min. Sa kanyang exceptional na galing, matagumpay niyang naoperahan ang pasyente. Pagkatapos ng surgery, dinala ang pasyente sa recovery room. Hindi inasahan, dumating ang asawa ng kabit para maghiganti. Matalino si Yang Min at mabilis na lumabas sa katawan ni Suntak bilang doktor na nagligtas sa lalaki, kaya si Suntak ang nasaktan. Pagkatapos ng masakit na pangyayaring ito, muling nagalit si Suntak kay Yang Min. Hindi inasahan, na-record ng kamera ang eksenang ito at nakita ng direktor. Inutusan niya ang security guard na araw-araw siyang padalhan ng mga video tungkol kay Suntak. Sa panahong ito, may isang babae sa labas na humahagulgol, humihingi ng diskwento sa hospital bill ng kapatid. Siya ang kapatid ng delivery man.
Para kumita ng pambayad sa hospital bills ng kapatid, nagtatrabaho siya hanggang sa maubos ang lakas. Nangako ang delivery man kay Young Min na kapag nagising siya, magiging witness siya sa aksidente nito. Ito ang pagkakataon para mabunyag ni Young Min ang balak ng direktor. Pero bago pa makagawa ng hakbang si Young Min, nagsimula ng mang-aliw ang direktor kay Sejin. Lumalabas na matagal na pala niya itong gusto. Nang makita niyang kumain ito ng butil ng kanin mula sa buhok, nahumaling siya. Nang hapong iyon, nagdala siya ng pagkain para lumandi, pero nakita niyang nakahilig ito sa balikat ni Young Min. Itinapon na lang niya ang lunchbox sa basurahan. Ngayong nasa koma si Young Min, dapat siya na ang magiging kasintahan ni Sejin. Sa parehong oras, naiwasan ni Sejin si Tae-hyun para makapasok siya at makapag-iniksyon ng gamot sa presidente. Nagkunwari siyang nalilito, kaya hindi pinansin ng dalawang bodyguard. Nagtagumpay siyang makapasok sa hospital room. Nang lumabas ang security guard, pumasok si San para makita ang ama. Nakita niyang walang kibo at payat na payat ito sa kama, na labis na ikinabagabag niya. Ngayon, sigurado na siyang ang masamang kapatid ang may pakana nito. Sandali pa, lumabas si Sejin na nagulat ang dalawang bodyguard. Sinabi niya na kung ayaw nilang mawalan ng trabaho, dapat itago nila ito at sa susunod ay huwag siyang pipigilang pumasok. Sinabi ni Suntak kay Sejin ang totoo tungkol sa delivery man na nagpakana ng aksidente kay Young Min, kaya nagdesisyon si Sejin na siya ang bahala sa paggamot dito. Ngayon ang araw ng operasyon ng batang may malubhang sakit. Dinala ni Suntak ang bata sa operating room. Sumunod din si Young Min pero hindi inasahan, naharang siya ng limited wall. Habang nagsisimula na ang surgery, naguluhan si Suntak at hindi alam ang gagawin. Lumalabas na sa panahong ito, dinala ang katawan ni Young Min para sa scan, kaya lumagpas ito sa 100-meter limit papunta sa operating room. Kaya si Tae-hyun ang magiging in charge ng surgery at si Suntak ang assistant. Pero dahil hindi pa pumapasok ang kaluluwa ni Young Min sa kanyang katawan, labis siyang nag-aalala. Nahulog niya ang electric knife at nadikit ang kamay niya sa sahig. Dahil dito, pinalabas siya at pinag-disinfect bago muling pumasok. Nang maging kritikal ang sitwasyon, nagmadali si Young Min na hanapin ang kaluluwa ni Uncle Tess. Pumayag si Uncle Tess na nasa larawan ng cleaning lady na tulungan siya. Pumunta ito sa imaging room para alisin ang kanyang katawan. Salamat dito, nakalapit si Young Min sa operating room. Sa kabilang banda, clumsy si Suntak at palaging nasisigawan. Biglang dumating si Young Min sa kritikal na sandali. Nagsimulang pumasok ang kaluluwa ni Young Min sa katawan ni Suntak. Agad na nagbago si Suntak at gumawa ng napakagaling na operasyon na ikinagulat ni Tae-hyun. Hindi man lang niya magawa ang basic steps, kaya sinabihan ni Suntak si Tae-hyun na umatras para siya na ang gagawa. Kapag may nangyari sa pasyente, mawawala ang professor chair ni Tae-hyun. Nang marinig ito, natakot si Tae-hyun kaya ibinigay niya ang pwesto kay Suntak. Ang artificial heart replacement ay isang napakahirap at bihirang teknik. Nagawa na ito ni Young Min noon, kaya sanay na sanay siya. Labis na nagulat ang dean. Pagkatapos ng operasyon, silang dalawa, ni Young Min at Suntak, ay humiga at tumawa na parang nanalo sa loto. Pero nakatanggap si San ng nakakagulat na balita mula sa isang foreign colleague. Binasa ng professor ang test results ni Young Min na nagpapakitang wala na siyang isang buwan para mabuhay. Labis itong ikinalungkot ni San. Nang gabing iyon, nagpuyat si Young Min sa paghihintay na magising ang bata. Nang makita niyang bumukas ang mga mata nito, napaiyak siya sa tuwa. Hindi pa ito nangyari sa isang taong tulad ni Young Min. Sa parehong oras, nagsulat si Young Min ng report tungkol sa operasyon ng bata kagabi, pero hindi alam ni Suntak na siya ang sumulat. Nang malaman niya, nagmadali siyang bumalik sa kanyang kwarto para buksan ang computer at burahin ang report. Hindi inaasahan na print na ito ni Tae-hyun kanina pa. Natuklasan ni Tae-hyun na magkapareho ang report ni Suntak at ang dating report ni Young Min. Nagsimulang magpanik si Tae-hyun, nagtatanong kung totoong sinasaniban si Suntak ng multo ni Young Min. Sa kabilang dako, natakot si Suntak na mahayag ang katotohanan kaya sinigawan niya ang kaluluwa ni Young Min. Habang nagtatalo sila, dumating ang kanyang ina. Aksidenteng nakita ng ina na nag-iisa lang siyang nagsasalita na mukhang nakakatakot. Dahil noong bata pa si Young Min, nakikipag-usap na siya sa mga multo, akala ng ina niya na may sakit siya. Dito naman, dumating si Sejin para alisin ang drainage tube ng pediatric patient. Maraming curious na tao ang dumating para makita siya dahil sa balitang napakatalino niya. Hindi inaasahan, nakita ng batang pasyente ang kaluluwa ni Young Min. Tinanong niya kung bakit pumasok ito sa katawan ni Suntak. Nagpanik si Young Min at nahulog ang drainage tube. Nag-disappoint ang lahat nang makita iyon. Samantala, nakita ni Sejin na nasa coma pa rin ang delivery man at hindi nagigising. Habang tinitignan, normal naman ang lahat. Nagtataka siya at hindi maintindihan nang biglang sumigaw ang cleaning lady dahil hindi kasya ang takip ng basurahan.
Kailangan pa nitong tingnan kung may dented na parte. Naunawaan ni si Jean ang ibig sabihin nito kaya tinanggal niya ang bandage sa ulo ng delivery man at doon nga may nakita siyang blockage. Dito naman, nalaman ni Seung Tak na ginagamit pala ni Young Min ang kanyang katawan ng patago para magsagawa ng heart surgery sa isang singer. Alam ni Seung Tak na kapag patuloy na pumasok si Young Min sa kanyang katawan, hindi na ito makakabalik sa sarili. Kaya galit niya itong sinigawan. Sa oras na iyon, dumating na ang schedule ng singer para sa second heart transplant. Noong nakaraan, si Young Min mismo ang nag-opera sa kanya dahil walang ibang kayang gawin ito maliban sa kanya. Sa araw ng operasyon, handang-handa na si Young Min. Dinala na rin ang female singer sa anesthesia room. Pero biglang nawala si Seung Tak kaya napilitang palitan siya ni Tae Hyun. Nakatayo si Young Min sa tabi, labis na nag-aalala dahil ito ang pasyenteng pinalitan ng heart valve 10 taon na ang nakalipas. Ang second heart valve replacement na ito ay 10,000 beses na mas mahirap. Nakatayo si Young Min sa tabi, puno ng pangamba. At sa wakas, nangyari ang kinatatakutan niya. Aksidenteng natamaan at napunit ni Tae Hyun ang coronary artery. Biglang bumagsak ang blood pressure ng pasyente. Walang magawa si Young Min kahit gustong-gusto niyang tumulong. Sa kritikal na sandaling iyon, biglang lumitaw si Seung Tak. Kaya pumasok ang kaluluwa ni Young Min sa katawan nito at matiyagang inayos ang mga pagkakamali ni Tae Hyun. Salamat dito, nagtagumpay ang operasyon. Pero paglabas ng operating room, hiniling ni Seung Tak na tapusin na ang kontrata nila ni Young Min. Mula ngayon, hindi na niya papayagang pumasok ang kaluluwa nito sa kanyang katawan dahil alam niyang kapag muling pumasok ito, mamamatay na talaga si Young Min. Habang pinapanood ng ina ni Seung Tak ang mga video tungkol sa kanyang anak, inutusan niya ang staff na burahin ang lahat. Pero hindi niya alam, kinopya ni Direktor Han ang lahat sa USB at balak gamitin ito para agawin ang mana. Ngayon, nagdesisyon si Seung Tak na kansilahin ang kontrata nila ni Young Min. Ayaw niyang mamatay ito. Pero sa kasamaang palad, dumating sa ospital ang isang pasyenteng may ruptured abdominal aorta. Wala nang surgeon ang ospital na kayang gawin ito, kaya napilitan silang tanggihan at i-transfer ang pasyente sa ibang ospital. Biglang ginamit ni Seung Tak ang kamay para harangan ang hospital bed. Ang eksenang ito ay kaparehong-kapareho ng ginawa ni Young Min 10 taon na ang nakalilipas. Noon, siya mismo ang nagligtas sa isang pasyenteng tulad nito. Sa sandaling iyon, pareho ang naisip ni na Young Min at Seung Tak na gawin ang operasyon para tulungan ang pasyente. Ang mga consequence, pag-iisipan na lang mamaya. Dahil alam ni Young Min na mamamatay rin siya, gusto niyang gamitin ang natitirang oras niya para magligtas ng buhay. Matapos nilang matagumpay na maoperahan ang pasyente, inanunsyo ni si Jin na nagkamalay na rin ang delivery man. Umaasa si Young Min na sasabihin nito ang buong katotohanan para mabunyag ang mga krimen ng direktor at mapawalang sala siya. Pero hindi inaasahan, wala na itong alaala tungkol sa nakaraan. Labis na nagalit si Young Min. Kasabay nito, pinabayaran ni Direktor Han ang lahat ng hospital bills para bang sinusuhulan ang delivery man para hindi magsalita. Sayang ang lahat ng pagsisikap nila para iligtas ito, pero ganito ang ginawa niya. Habang galit na galit si Young Min, biglang lumitaw ang kaluluwa ni Uncle Tess at sinabing ang sino mang nagigising ay hindi na maalala ang nagawa ng kanilang kaluluwa. Ibig sabihin, hindi na maaalala ng totoong delivery man ang lahat at wala nang saysay ang sisihin siya ngayon. Kaya pumunta si Seung Tak para paalalahanan ang delivery man na noong araw ng aksidente, siya ay inupahan ni Direktor Han para saksakin si Young Min. Nang marinig ito, labis na natakot ang delivery man. Nang araw na iyon, umupo ang kaluluwa ng ama ni San at nakipag-usap kay Young Min. Hiniling niyang tulungan siyang parusahan ang walang utang na loob na anak. Kaya kinabukasan, dumagsa ang mga journalist para i-interview ang anak. Lumalabas na post online ang larawan ng ama sa koma. Gaya ng inaasahan, epektibo ang paraang ito. Agad na pumunta sa hospital room ng presidente ang mga taong sangkot sa iskandalo. Parehong naroon ang hospital director at si Tae Hyun. Tinawag ni Sejin ang lawyer ng kanyang ama na tagapag-ingat ng testamento at sinimulan nitong basahin ang huling habilin ng presidente. Kasabay nito, inilabas ang Do Not Resuscitate Order na nangangahulugang kapag huminto ang puso nito, magiging valid ang testamento. Kaya pinapanatili siyang koma ng anak dahil kapag namatay ang presidente, mawawala ang lahat sa kanya. Pagkatapos ng iskandalong ito, binigyan si Direktor Han ng matinding sermon ng ina ni Seung Tak. Kahit gising o hindi ang pasyente, hindi ka dapat malito. Nang makita niyang hindi na maitatago, sinisi niya si Tae Hyun. Personal na dinala ni San ang kanyang ama para magpa-check ng puso at baga, habang ang kaluluwa nito ay nanatili para makipaglaro kay Uncle Tess. Mukhang ito na ang huling laro sa buhay ng presidente. Tiningnan ni si Jin ang kanyang ama at nakita niyang wala ng signs of life. Parehong huminto na ang puso at baga nito.
Labis siyang umiyak dahil hindi niya matanggap. Ngayon, kailangan na niyang isakatuparan ang Do Not Resuscitate Order. Kahit ayaw niya, kinailangan ni San na alisin ang breathing tube para ideklara ang pagkamatay ng ama. Sa sandaling iyon, nawala rin ang kaluluwa nito. Sa araw ng libing, pumasok muli ang kaluluwa ni Young Min sa katawan ni Seung Tak para bisitahin siya. Alam ni Young Min na wala na siyang masyadong oras, kaya nagdesisyon siyang makipagtulungan kay Seung Tak sa lahat ng kaso. Agad itong sinang-ayunan ng hospital board. Nagsumikap silang dalawa nang walang pahinga sa loob ng ilang araw. Habang pagod na pagod si Seung Tak, puno pa rin ng energy ang kaluluwa ni Young Min. Dahil kaluluwa siya, hindi siya napapagod. Pero tuwing may emergency patient, masigla silang tumatakbo para tulungan ito. Samantala, sinubukan ni Tae-hyun na siraan si Young Min. Ibinigay niya ang report na minsang isinulat ni Seung Tak kay Director Han. Sigurado si Tae-hyun na si Young Min ang sumulat nito. Kumpirmado niya sa direktor na sinasaniban ng multo ni Young Min ang kapatid niya. Noong una, ayaw paniwalaan ni Director Han. Pero biglang dumating ang balita na papunta na sa ospital ang kanyang lolo, kaya nagmadali siyang umuwi. Hindi inaasahan, pagkakita pa lang sa kanya, sinigawan siya ng lolo. Bakit mo pinapagod ng ganyan si Seung Tak? Alam niyang nasa coma si Professor Young Min at kulang ang surgeon sa ospital. Bakit hindi siya humanap ng kapalit? Nag-aalala rin ang mga tauhan. Kung hindi niya kaya, dapat na siyang mag-resign. Nang gabing iyon, pumunta si Young Min kay San at natagpo ang umiiyak ito. Labis ang kalungkutan nito dahil kakakamatay lang ng ama, kaya hindi na niya kayang tratuhin ito ng masama. Naghihintay na lang ba siya sa kanyang koma para ipaalam sa kanya ni San ang kanyang kamatayan? Nang makita ni Young Min ang pag-iyak nito, labis din siyang nalungkot. Nagsisi siya dahil hindi niya ito matulungan. Sa sandaling iyon, nakita niyang paparating si Seung Tak, kaya agad na pumasok ang kanyang kaluluwa sa katawan nito at pumasok sa kwarto. Ginamit ni Young Min ang kamay ni Seung Tak para takpan si Sejin ng kumot at hindi niya nakalimutang haplusin ang mukha nito. Sa panaginip ni Sejin, nananaginip rin siya kay Young Min. Tila nagtanong ito kung nandyan ba talaga siya. Biglang naupo si Sejin at nagyakapan sila ng hindi inaasahan. Salamat sa masayang pakiramdam na iyon, nagkaroon ng brainwaves ang katawan ni Young Min. Masayang ibinalita ni Young Min kay Seung Tak na malapit na siyang magising. Nagmadaling tumakbo si Seung Tak para tanungin si Sejin kung may brainwaves nga si Young Min. Nagduda si Sejin kung paano ito nalaman ni Seung Tak. Napilitang magsinungaling ito at nagsabing na naginip lang siya. Dahil sa posibilidad na magising, lalo pang minahal ni Young Min ang buhay araw-araw. Pinapunta niya si Seung Tak para paalalahanan si Sejin na kumain. Ang biglaang pag-aalala ni Seung Tak ay ikinagulo nito. Maliwanag niyang narinig ang boses ni Young Min kagabi, pero nang imulat ang mata, si Seung Tak ang nakita. Pero nang yakapin niya ito, pakiramdam niya si Young Min talaga. Naalala ni Sejin na hinawakan ni Seung Tak ang buhok niya kagabi. Talagang kakaiba ito. Sa panig ni Director Han, nagsimula siyang maghinala na sinasaniban ng kaluluwa ni Young Min ang kapatid niyang si Seung Tak. Palihim niyang pinapanood ang operasyon nito at napagtanto na magkapareho ang galing nito kay Young Min. Bukod pa rito, nakita niya minsan na dinadala nito ang katawan ni Young Min. Maliwanag na sinasaniban ito ng kaluluwa ni Young Min. Sa kabilang banda, tinulungan ni Seung Tak ang isang babaeng multong mahilig magbasa habang nasa koma pa rin ang katawan nito sa kanyang kwarto. Tiningnan ni Seung Tak ang medical record at nalaman na dahil sa kakulangan sa tulog, nabagsak ito at tumama ang ulo sa gilid ng mesa. Pero hindi malinaw ang tunay na dahilan kung bakit hindi ito nagigising. Kaya diretsong kinausap ni Young Min ang kaluluwa nito. Mula rito, nalaman niyang nagdugo ang ilong nito ng mahulog. Agad itong sinabi ni Seung Tak kay Sejin. Biglang naalala ni Sejin na ito pala ay Tangier Disease Syndrome at ang pagbagsak ay nagdulot ng impeksyon sa central nervous system. Lalong nagtaka si Sejin kung paano nalaman ni Seung Tak ang misteryosong bagay na iyon. Kung maisasagawa ang brain surgery, may tsansang gumising ang pasyente, pero delikado ang pamamaraang ito kaya nag-aalinlangan ang doktor. Tiniyak ni Sejin na ito lang ang paraan para tulungan ang pasyente. Ang determinasyon niya ang nagpahikayat sa doktor na pumayag. Nang marinig ng kaluluwa ng babae ang balita, labis itong natuwa. Pero sa kritikal na sandali, nagplano si Director Han para mabuko ang pagpasok ng kaluluwa ni Young Min kay Seung Tak. Inayos niya na si Seung Tak ang mag-opera sa isang punit na heart valve tapos mismong nanood siya. Ginawa niyang assistant si Hyun para masubaybayan kung totoong sinasaniban si Seung Tak ni Professor Young Min. Ginawa pa rin ni Young Min ang kanyang trademark wrist rotation bago mag-opera. Bawat kilos ay napakagaling, lalo na ang pagtahi gamit ang kaliwang kamay. Inamin ni Hyun na eksaktong-eksakto ang paraan. Walang pagkakaiba. Nagulat din ang direktor sa labas.
Para makasiguro, pinalapit niya si Seung Tak para gambalain. Sa kanya sinadya ang isang tanong na tanging si Yang Min lang ang nakakaalam. Hindi sinasadyang nasagot ito ni Seung Tak na nagbunyag ng kanyang pagkakakilanlan. Nang malaman ni Yang Min na nabiktima siya, huli na ang lahat. Alam na nila na pumapasok ang kaluluwa ni Yang Min kay Seung Tak. Dahil alam niyang hindi na ito maitatago, hayagang inamin ni Yang Min na sinasaniban niya ang katawan ni Seung Tak. Pero hindi ba't si Yang Min ang kanyang money printing machine? Kaya pinayuhan niya silang maghintay na lang at huwag saktan si Yang Min. Dahil alam ni Yang Min ang lahat ng sekreto ni Direktor Han at ng anak ng tycoon. Walang nasabi si Direktor Han. Pagkatapos ng usapan, formal na umalis si Yang Min sa katawan ni Seung Tak. Simula noon, laging kinakabahan si Direktor Han sa pagkakaroon ng multo. Kahit magsalita, hindi siya makapagpahayag ng maayos dahil sa takot na baka nakikinig si Yang Min. Sinabi rin ni Yang Min kay Seung Tak na alam na ni Direktor Han ang lahat. Ikinuwento ni Seung Tak na noong bata siya, muntik na siyang mamatay sa isang aksidente. Mula noon, nagkaroon siya ng kakayahang makakita ng multo. Noong una, takot na takot siya at palaging tumatakbo, pero nang magpanggap siyang hindi nakakakita, naging maayos ang lahat. Pero kapag nag-ooperate, lumilitaw ang mga kaluluwa at natatakot siya ng sobra. Kaya laging umaasa si Seung Tak na magigising na si Yang Min sa lalong madaling panahon. Ang usapan nila ay hindi sinasadyang narinig ni Direktor Han. Nang magkataong nasa labas si Sejin at abala sa telepono, pumasok si Han at balak alisin ang breathing tube ni Yang Min. Kung mamamatay si Yang Min, matatapos na ang lahat. Walang makakapagbanta sa kanya. Pero dahil mawawala ang kanyang money printing machine, hindi niya ito tinuloy. Nang gabing iyon, pumunta si Direktor Han sa bahay at tinanong si Seung Tak kung bakit niya tinutulungan ang multo. Hindi nagpaliwanag ng husto si Seung Tak at sinabing kung magsisisi si Direktor Han, patatawarin niya ito. Pero sa halip, binalaan siya pabalik. Ano naman kung mamatay si Yang Min? Kinabukasan, nagmadaling tumakbo si Seung Tak sa ospital para tingnan si Yang Min. Buti na lang, ligtas pa ito. Ngayon ang araw ng operasyon ni Sejin. Siya ang pangunahing doktor na gagawa nito. Bagamat matagumpay ang operasyon, kailangan pa rin ng karagdagang gamutan. Kapag tuluyan ng gumaling ang impeksyon sa utak, magigising na ang pasyente. Dahil alam niyang makakatulong ang kaligayahan para magising si Yang Min, maingat na hiniling ni Seung Tak sa mga kasamahan na bantayan ang katawan nito. Binilhan niya ng concert ticket si Sejin at pinayagan ang kaluluwa ni Yang Min na pumasok sa kanyang katawan para makasama ito. Kaya ng araw na iyon, si Yang Min sa katawan ni Seung Tak at si Sejin ay nanood ng konsyerto. Nang magkatabi sila, biglang naalala ni Sejin ang kanilang mga alaala noong estudyante pa sila. Kahit mahirap ang buhay noon, palagi silang magkasama. Paglabas ng teatro, nagtaka si Sejin kung bakit naging surgeon si Seung Tak. Sumagot ito na dahil may ipinangako siya sa isang babae at neurologist ito. Ang sagot na ito ay kapareho ng pangako nila ni Yang Min. Biglang natigilan si Sejin. Hindi niya maintindihan kung paano nalaman iyon ni Seung Tak. Mula nang pumasok ang kaluluwa ni Yang Min kay Seung Tak, maraming problema ang dumating sa buhay nito. Ang batang pasyenteng kanilang inoperahan ay biglang nilisan ng kaluluwa para hanapin si Professor Yang Min. Nakahandusay ang katawan ng bata sa sahig at tinutulungan ng isang nurse. Pagdating ni Seung Tak, biglang itinanong ng nurse kung naroon ang multo ni Professor Yang Min. Labis silang nagulat. Hindi nila inasahan na alam na pala nito ang tungkol sa pagsanib ng kaluluwa. Bagamat hindi nakakakita ng multo, tiyak ang pagsasalita nito dahil napansin niyang tanging si Professor Yang Min lang ang nagpapainit ng kamay bago mag-opera. Bumalik sila para obserbahan ang bata at natuklasang kailangan pa itong operahan para ayusin ang posisyon ng artificial valve. Pero intern lang si Seung Tak kaya wala siyang autoridad na manguna. Tinawag niya ang ibang professor para tanggapin ang kaso pero lahat sila ay tumanggi. Pati sa ibang operasyon, tinanggal nila ang pangalan ni Seung Tak sa AIP. Lahat ng ito ay gawa ni Direktor Han. Galit na galit si Seung Tak pero wala siyang magawa. May charity fund si Yang Min para tulungan ang mga pasyenteng kanyang inoperahan at kasama ang batang ito sa listahan. Sinabi ng head ng department na kung hindi maoperahan agad ang bata, hindi na ito magigising. Pumunta siya kay Direktor Han para humiling ng operasyon pero ginamit nito ang personal na issue para maghiganti. Lahat ng pasyente ni Yang Min ay dapat itigil muna ang pagsusuri. Ang pera sa fund ay ililipat sa fund ni Direktor Han. Hindi makapaniwala ang head ng department. Paano niya ipagpapalit ang buhay ng pasyente sa pera? Samantala, tumakbo ang kaluluwa ng bata para yakapin ang ina pero hindi niya ito magawa. Nang makita ang sariling katawan sa kama, umiyak ito ng malakas na ikinabagabag ni Seung Tak. Kaya nakipagsabuatan siya sa dean at iba pang professor para linlangin si Direktor Han. Binago ng lahat ang kanilang schedule, naghintay hanggang sa araw ng operasyon.
Pero si Seung Tak lang ang walang pasok, kaya pinayagan siyang pumasok bilang assistant. Mula sa labas, pinanood ni Director Han kung si Young Min o Seung Tak ang nasa loob. Hindi inaasahan, nanginginig ang kamay ni Seung Tak sa gitna ng operasyon. Tila hindi matatag ang koneksyon ng kaluluwa at katawan na lubhang delikado. Parehong kinabahan ang Dean at si Director Han sa labas. Kailangang alalahanin ni Young Min ang pangako niyang tulungan ang batang makita muli ang ina. Pero patuloy pa rin ang nangyayari. Napakahirap tapusin ang operasyon. Pagkatapos ng operasyon, mabilis na tumakbo palabas si Young Min. Tinanong niya kay Tito Tess kung bakit ngayong araw na ito, nang pumasok ang kaluluwa niya kay Seung Tak, palagi siyang nagkakaroon ng problema. Pero hindi maintindihan ni Tito Tess kung bakit. Ang mas lalong kakaiba, biglang naalala ni Seung Tak ang operasyon. Pero noong mga nakaraan, kapag pumapasok ang kaluluwa ni Young Min, wala siyang naaalala. Malapit nang magising ang kaluluwa ng bata at agad itong pumunta kay Young Min. Hiniling ng bata kay Young Min na tulungan siyang magising. Kaya, nagising ba si Young Min kasabay ng bata? Parang dinurog ng pahayag na ito ang puso ni Young Min. Gusto niyang gawin pero hindi niya kaya. Nagyakapan ang magtiyo. Biglang nawala ang kaluluwa ng bata. Nagmamadaling pumunta si Young Min sa kwarto ng ospital at nagising ang bata. Pero ngayon, si Seung Tak na lang ang nakikita at nahahawakan ng bata. Tinukso ng pabiro ni Seung Tak si Young Min. Umalis si Young Min na luhaan. Nagalit siya at sumigaw dahil siya ay isang gulay kaya kahit anong gawin niya, si Seung Tak lang ang makikinabang. Malungkot na bumalik si Young Min sa kanyang kwarto at nakita niyang nakatulog si Sejin sa tabi ng kanyang katawan. Isa na namang bagay na nagpalungkot ng lubos sa kanya. Umiiyak si Young Min ng parang bata. Bakit ba lahat ay naghihirap dahil sa kanya? Sinigawan niya ang kanyang katawan na magising hanggang kailan siya mananatiling nakahiga at pinahihirapan ng lahat. Sa labas, narinig ni Seung Tak ang lahat. Nasaktan din siya para kay Young Min. Kinabukasan, biglang bumalik sa ospital ang kapatid ni Sejin. Dumiretso siya sa kwarto ni Young Min para makita si Sejin. Narinig ng kaluluwa ni Young Min na nakatayo sa tabi ang isang nakakagulat na bagay. Noong nakaraan, sinadya pala ng kapatid niya na pilitin si Sejin na pumunta sa Amerika. Kung hindi, papahamakin niya ang braso ni Young Min. Noong araw na iyon, umupa siya ng mga tambay para takutin si Young Min. Pinagbantaan nilang gawing hindi na mauoperahan ang kamay ni Young Min. Ngayon, bumalik siya para manggulo ulit. Gusto niyang pilitin ang kapatid na pirmahan ang kasulatan para tanggihan ang mana mula sa kanilang ama. Walang magawa si Young Min habang pinagmamalupitan ni Jin-suk ang kapatid. Buti na lang, dumating agad si Seung Tak. Pumasok ang kaluluwa ni Young Min sa katawan ni Seung Tak at hinawakan si Jin-suk sa kwelyo. Pagkatapos, sinuntok niya ng direkta sa mukha ang masamang kapatid. Dumating ang direktor ng ospital. Pinaghiwalay sila at nagbalik sa kwarto para pag-usapan ang plano para patayin ang mga tao. Pero gustong umatras ni Director Han sa plano. Ayaw na niyang makisama pa kay Jin-suk. Nang marinig ito, agad na pinagbantaan ni Jin-suk na ilalabas niya ang totoong nangyari sa ospital na pumatay kay Young Min at sa kanyang ama. Natakot ng lubos si Director Han. Natuklasan ni Tito Tess ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema kapag pumapasok ang kaluluwa ni Young Min kay Seung Tak. Ito'y dahil gumagaling na ang pisikal na katawan ni Young Min, kaya minsan ay nanginginig ang kanyang kaluluwa at bumabalik sa katawan. Kung ipipilit pa nilang pagsamahin ang mga kaluluwa, magiging magulo ang dalawa. Kaya napilitang itigil ni Young Min ang pagsanib kay Seung Tak. Kailangang ipagpaliban muna ang mga operasyon. Itinuring ni Seung Tak ang sarili bilang doktor, pero kung hindi niya matutulungan ang mga pasyente, walang saysay ang buhay. Kaya nag-aral siya ng walang humpay, araw at gabi. Samantala, nagkita sina Director Han at Tae-hyun. Sinabi niya na may pasyenteng gumaling pero biglang namatay kinabukasan. Paano kaya kung ganito rin ang gawin nila kay Young Min? Pumunta si Seung Tak kay Sejin at inamin ang lahat. Ang mga kilos na pamilyar sa kanya ay dahil pumapasok si Young Min sa katawan niya. Naramdaman ito ni Young Min at agad siyang sinabihang tumigil. Kung hindi, papasok si Young Min sa katawan ni Seung Tak. Kailangang umalis ni Seung Tak at naiwan si Sejin na lubos na naguguluhan. Sa labas, nagtalo sandali ang dalawa. Nang lumingon si Young Min, nakita niyang nakahandusay sa sahig si Sejin. Mabilis niyang dinala si Sejin sa emergency room gamit ang katawan ni Seung Tak. Dahil sa sobrang pagod at kakulangan sa tulog, hinimatay si Sejin. Habang nagaganap ito, bumalik sa ospital si Tae-hyun. Ayon sa utos ni Director Han, papatayin niya si Young Min ngayong araw. Pumasok si Tae-hyun sa kwarto para atakihin ang katawan ni Young Min. Pero may mga bodyguard na inilagay si Seung Tak, kaya hindi siya makagalaw. Pumasok ang kaluluwa ni Young Min sa katawan ni Seung Tak at personal niyang niluto ang mga paboritong pagkain ni Sejin. Pagkatapos ay isinama siya na mimili ng damit.
Muling naramdaman ni Sejin na malapit siya kay Yang Min. Napuno siya ng emosyon at hindi napigilang umiyak. Kinabukasan, umuwi si Seong Tak para tulungan ang kanyang ina sa pagbabantay sa mga tubero. Nang kunin niya ang gripo, aksidente niyang naiwisik ang tubig sa lahat ng direksyon. Bigla siyang nagkaroon ng ideya at nagmadali pabalik sa ospital. Natuklasan niya ang dahilan ng matagal na pagkakoma ni Yang Min. Naipit ang daloy ng dugo sa utak nito. Agad nilang dinala si Yang Min para sa CT scan at doon nila nakita na naipit nga ang arterya. Dahil sa tuwa, niyakap ni Sejin si Seong Tak. Pumasok agad si Yang Min sa kanyang katawan para maramdaman ang ligayang ito. Binuksan ni Seong Tak ang faculty meeting para i-announce ito. Buong tiwala niyang ipinaliwanag ang bawat detalye at humanga ang mga propesor. Agad sinabi ng department head, kaya ischedule na natin ang operasyon. Hiniling ni Seong Tak na si department head ang maging lead surgeon at siya ang aasista. Itinakda nila ang operasyon para kinabukasan. Pero nag-aalala si Yang Min dahil sinabihan siya ni Tito Tess na huwag nang pumasok sa katawan. Dahil kahapon, nang namili sila ni Sejin, nagulo rin ang kanyang kaluluwa. Kung sa gitna ng brain surgery ay biglang mag-flicker ang koneksyon ng katawan at kaluluwa, delikado ito. Nagdesisyon si Yang Min na ituro ang lahat kay Seong Tak para kahit may mangyari, kaya niyang harapin. Sa kabilang banda, alam ni Director Han na magiging assistant si Seong Tak sa operasyon. Naalala niya ang mga problema ni Yang Min sa pagsanib, kaya agad siyang nag-isip ng masamang plano. May pasyenteng biglang pumutok ang aorta at tuloy-tuloy ang pagdaloy ng dugo. Pero sa kasalukuyan, wala nang surgeon na naka-duty. Walang nagawa si Seong Tak kundi tanggapin ang operasyon. Labis itong ikinagalit ni Yang Min. Sinabi ko sa'yo, delikado ang pagsanib ngayon. Kung may mangyari sa operasyon, pwedeng mawalan ng buhay ang pasyente. Pero matigas pa rin ang ulo ni Seong Tak. Itinuloy niya ang operasyon. Pagpasok sa operating room, naguluhan si Seong Tak at hindi alam ang gagawin habang patuloy na bumababa ang blood pressure ng pasyente. Labis ang pag-aalala ng kaluluwa ni Yang Min sa labas. Humingi ng tulong si Seong Tak sa bintana. Nang mag-alarma ang makina na mamamatay na ang pasyente, pinilit ni Yang Min na pumasok sa katawan ni Seong Tak para ituloy ang operasyon. Napakagaling ng mga kilos. Akala nila maliligtas ang pasyente. Pero biglang, sa pagtatapos ng operasyon, itinulak palabas ang kaluluwa ni Yang Min. Hindi alam ni Seong Tak ang susunod na gagawin. Sinubukan ni Yang Min na pumasok ulit pero hindi na kaya. Sa huling sandali, pumasok si Tito Tess at sinabihan si Seong Tak na ituloy. Pero huli na ang lahat. Wala nang pulso ang pasyente. Tumayo ang kaluluwa ng pasyente at tiningnan sila. Natulala si Seong Tak dahil nawalan siya ng buhay. Hindi niya kinaya, kaya tumakbo siya palabas. Dahil nabigo ang operasyon, tinawag ni Director Han ang department head para mag-imbestiga. Pero sinabi nito na hindi ito medical negligence dahil putok na ang aorta ng pasyente bago pa maoperahan. Pinoprotektahan nila si Seong Tak kaya galit na galit si Director Han pero wala siyang magawa. Pagkatapos noon, nag-shock si Seong Tak at iniwasan ang lahat. Nag-alala ang kanyang ina at hinanap siya saan man. Nakita ito ni Director Han at sinabing, dahil pinilit mo siyang maging doktor. Kung mahal mo si Seok, hayaan mo siyang umuwi. Pagkatapos, nagplano sina Director Han at 2 pang tao para patayin si Yang Min. Sinabi niya kay Tae-hyun na gawing aksidente ang operasyon. Ibig sabihin, dapat mamatay si Yang Min bago pa makarating sa operating room para hindi masisi si Tae-hyun. Dahil wala si Seong Tak, papalitan siya ni Hyun. Naghanda rin sila ng alak para ipagdiwang ang pagkamatay ni Yang Min. Narinig ng kaluluwa ni Yang Min ang lahat. Kailangan niyang hanapin si Seong Tak at pauwiin. Pumunta ang nurse sa bahay at nakita si Seong Tak doon. Naghanda na pala ito ng resignation letter at ipinasubmit na lang sa kanya. Pero hindi sumuko ang kaluluwa ni Yang Min. Naniniwala siyang ang multo ni Tito Tess ang pumasok sa kanya noong 12 taon. Nakiusap siya kay Tito Tess na tulungan siya kaya gumawa ito ng paraan para mapabalik si Seong Tak. Pero pumayag na ang side ng ina na hayaan si Seok na mag-quit sa trabaho. Parehong nagplano ang ina at anak na maglakbay ng malayo. Sa oras na ito, may tumawag kay Sejin kaya kailangan niyang umalis ng mabilis. Bigla na lang, sa di kalayuan, tumawag ang nurse para sabihing nasa panganib si Yang Min. Bumalik si Seok at nalaman na may nagpababa sa kama ni Yang Min na nagdulot ng pagbalik ng tubig sa loob ng katawan nito at nagresulta sa pneumonia. Isang kasamahan ang nagbalita nito kay Seok at nang marinig ito, agad niyang kinansel ang kanyang return flight. Nagulat siya nang bumalik siya sa ospital at nalaman na panlilinlang lang pala ito ni Yang Min para mapabalik siya. Labis itong ikinagalit ni Seok. Pag-uwi, nakatanggap si Seok ng text message na napostpone nang walang takdang oras ang operasyon ni Yang Min. Biglang sumidhi ang lungkot ni Seok.
Naalala niya na nakakapagligtas si Yang Min ng kahit sinong pasyente dahil pumapasok siya sa katawan nito. Kung mawawala ang taong kagaya ni Yang Min, maraming pasyente ang hindi maliligtas. Ngunit kinabukasan, sinabi sa kanya ng mga kasamahan na kailangang ilipat si Yang Min sa ibang ospital. Nang marinig ito, gustong bumalik agad ni Seok sa ospital. Pero bigla, sa tabi niya, may sanggol na nahulog at nawalan ng malay. Lumitaw ang dean at tinanong ang ina tungkol sa sakit ng bata. Biglang pumasok ang kaluluwa ni Uncle Tess sa isang taong tumakbo para bumili ng first aid equipment. Nang maibalik ito, pumasok si Uncle Tess sa katawan ng head of the department para magbigay ng first aid sa bata. Salamat sa ilang maliit na paraan na agapan ng bata. Nagpalit-palit ang mga kaluluwa ni Uncle Tess para matulungan ang mga tao. Pagkatapos, nagmamadaling pumasok si Seok para pigilan ang paglipat kay Yang Min. Nangako siyang lalaban kasama si Yang Min hanggang sa matapos ang lahat. Kinabukasan, dinala ni Seok ang lahat ng gamit niya sa ospital para manatili. Nagdagdag pa siya ng mga bodyguard para bantayan ang kwarto ni Yang Min para maiwasan ang masamang mangyari. Pagkatapos, araw-araw niyang sinundan ang kaluluwa ni Yang Min para magtanong tungkol sa operasyon. Gusto niyang gamitin ang sarili niyang kamay para magligtas ng mga pasyente. Ang unang hakbang ay ang pagtahi ng simpleng hiwa sa head pillow kaya nagsanay si Seok ng walang tigil. Sumunod ay ang pag-aaral maglagay ng tracheal tube. Habang pinapanood ang kahinaan ni Seok, sinabi ni Yang Min na kung ganoon ang gagawin niya, mamamatay na ang pasyente. Masyadong pursigido si Seok kaya ginugol niya ang buong lunch break sa pagsasanay na pulutin ang bawat butil ng kanin para mapabuti ang kanyang kamay. Unti-unti, nagsanay siya ng pagtahi ng mga blood vessel gamit ang mga balon. Noong una, clumsy si Seok na ikinagalit ni Yang Min pero sa determinasyon, nagtagumpay din siya. Nagpatuloy siya sa pagsasanay sa model heart. Nagpuyat siya hanggang sa makatulog sa mesa. Ngunit biglang dumagsa ang mga emergency case sa ospital dahil sa sunod-sunod na aksidente sa kalsada. Kasama rito ang pinakamalubhang pasyente. Matapang na kinuha ni Seok ang kasong ito. Tumayo si Yang Min sa tabi niya para gabayan siya. Unti-unti, ginamit ng trainee ang kanyang totoong kakayahan. Sa unang pagkakataon, siya mismo ang nagtahi sa sugat ng pasyente. Maayos ang lahat sa simula, pero biglang nag-cardiac arrest ang isang tao. Sinubukan ng mga doktor na i-revive pero nabigo. Lumitaw ang kaluluwa ng biktima na ikinanganga ni Seok. Opisyal nang sumuko ang mga doktor. Malapit nang mawala ang kaluluwa ng pasyenteng ito. Pero ngayon, sinabi ni Yang Min kay Seok na subukan pa. Tumalon siya sa mesa at buong pusong pinindot ang dibdib ng biktima gamit ang lahat ng pag-asa. Labis ang emosyon sa mukha ni Seok. Tinitigan niya ang multo, determinado na iligtas ang lalaking ito. Nagulat ang lahat ng nasa paligid. Mabilis na nawala ang kaluluwa ng biktima. Nagpakita ulit ng signs of life ang lalaki. Huminga ng maluwag si Seok. Nakatayo si Sejin sa tabi para obserbahan ang lahat. Nagsimula siyang magduda. Naalala niya na sinabi ni Taehyun na pumasok ang kaluluwa ni Yang Min sa katawan ni Seok. Dagdag pa, maraming beses na naramdaman niyang parang si Yang Min ito. Baka pumasok ang kaluluwa ni Yang Min sa lalaking iyon. Nagpa siya si Sejin na personal itong patunayan. Agad niyang tinanong ang nurse tungkol sa mga pagkain na ayaw ni Seok. Pagkatapos, sinadya niyang anyayahan itong kumain sa labas. Nagulat siya nang kinain lahat ni Seok ang mga pagkain. Ipinagpatuloy ni Seok ang operasyon. Masayang sinabi ni Sejin na simula ngayon, araw-araw niya itong iimbitahin. Ngunit habang naglalakad silang dalawa sa kalye, biglang dumating ang sakuna. Ang kuya na laging nagmamanman sa kanila ay nanggulo dahil akala niya nagdi-date sila ni Sejin. Pinapunta niya ang mga tauhan para atakihin ng patago si Yang Min. Dahil doon, lumabas ang kanyang kaluluwa sa katawan ni Seok. Tumakbo si Sejin at nakita na nawalan ng malay si Seok. Mahina na ang kaluluwa ni Yang Min sa tabi dahil malayo ang kanyang katawan kaya nagsimula nang mawala ang kaluluwa niya. Sa oras na ito, biglang tinawag ni Sejin ang pangalan ni Yang Min. Alam na niya ang lahat ng sekreto nila ni Seok. Mabilis na tumawag si Sejin ng nurse para magpadala ng ambulansya. Dumating si Uncle Tess at nakita na malapit nang mawala ang kaluluwa ni Yang Min. Nang nasa panganib, mabilis siyang pumasok sa isang empleyado, kinuha ang katawan ni Seok at inilapag para pasukin ang kaluluwa ni Yang Min. Salamat doon, naligtas ang kaluluwa ni Yang Min. Nang sumakay sila sa kotse, napagtanto ni Yang Min na alam na ni Sejin ang lahat. Tiningnan niya si Seok ng masaya. Mula noon, araw-araw nang ngumiti ng maligaya si Sejin. Si Yang Min naman, araw-araw niyang pinapasabi kay Seok ang mga gusto niyang sabihin kay Sejin. Minsan, hiniram pa niya ang katawan ni Seok para makipag-lunch kay Sejin. Nakita ito ng mga nagkakagusto kay Seok at nagselos ng husto. Sinadya ng isang babae na sampalin ng malakas para palabasin ang kaluluwa ni Yang Min. Nag-away ang dalawang babae para kay Seok. Nang makita na may problema, nag-usap na lang sila.
Maghahalili sila sa pagmamahal kay Seok. Sa odd days lang pwede hiramin ni Yang Min ang katawan ni Seok para makipag-date kay Sejin at hindi dapat lalampas ng 2 oras ang bawat paghiram. Nang akala nila ay maayos na ang lahat, nalaman ni Sejin na tumaas ang white blood cell count ni Yang Min. Pagkatapos itest ang katawan nito, sinabi ni Sejin na mabilis kumalat ang drug-resistant bacteria na nagpapalala sa pneumonia nito. Hindi na pwedeng mag-antay pa. Agad na nagpatawag ng medical council meeting si Seok. Mas komplikado ngayon ang sakit kaysa dati dahil bukod sa operasyon, may infection na rin. Isang mali lang, mawawala ang buhay ng pasyente. Kung thoracic surgery ang gagawin, malulutas ang lahat, pero 99% ng pagkakataon, mabibigo ito. Kahit na safe ang pagbukas sa neck area, kailangan niyang maglagay ng neck tube habang buhay. Magiging mahirap ang pang-araw-araw na gawain at pwedeng mabarahan ang tube anumang oras. Nag-usap ng pribado ang kaluluwa ni Yang Min at si Seok. Alam nilang kung neck surgery ang gagawin, maliligtas ang buhay niya pero mawawalan siya ng kakayahang magligtas ng mga tao. Kaya nagpa siya si Seok na kahit saan sa mundo, hahanapin niya ang pinakamagaling na doktor para tulungan si Yang Min sa thoracic surgery. Tinawag niya ang lahat ng pinakamahuhusay na professor pero dahil kilalang doktor si Yang Min, walang gustong tumanggap. Kung may mangyaring masama, masisira ang reputasyon nila habang buhay. Dahil walang doktor na tutulong, pinuntahan ni Yang Min si Tae-hyun. Kahit alam niyang ilang beses nang pinagtangkaan ni Tae-hyun ang buhay niya, ipinagkasya ni Yang Min na isama siya sa surgical team. Kilala rin ni Dr. Ahn na ang kaluluwa ni Yang Min ang nasa harap niya. Agad na pumunta si Tae-hyun kay Director Han para hilinging siya ang mag-opera kay Yang Min. Sa pagkakataong iyon, papatayin niya si Yang Min tulad ng napagkasunduan. Masayang pumayag si Director Han at agad na isinagawa ang operasyon ni Yang Min. Nandoon ang head of the department at ang mga pinakamahuhusay na doktor para manood. Kahit si Director Han ay sumilip, si Tae-hyun ang nagleading sa operasyon. Tumango siya kay Director Han. Pagkatapos, pumasok din si Seok bilang assistant. Nagtango silang dalawa bilang senyales para magsimula. Pero biglang nagpalit ng pwesto si Sejin at Tae-hyun na ikinagulat ng lahat. Sa labas, pumasok ang kaluluwa ni Yang Min sa katawan ni Seok gaya ng dati. Inikot niya ang kanyang pulso bago mag-opera at kasabay nito, inanunsyo ni Yang Min na babaguhin nila ang operasyon. Mula neck surgery ay magiging thoracic surgery. Naging mabuti pala si Tae-hyun. Bago ito, pumunta si Tae-hyun sa opisina ni Yang Min. Umiiyak ito sa pagsisisi sa mga masamang nagawa niya, kaya nagtiwala si Yang Min sa kanya. Nagtulungan sila para linlangin si Director Han na pumayag sa operasyon. Sa parehong oras, naganap ang pinakamahirap na operasyon sa kasaysayan ng medisina. Ang kaluluwa ni Yang Min ang nag-opera sa sarili niyang katawan, pero hindi naging maayos ang lahat. Dahil sa nangyari kay Yang Min, nanginginig ang kanyang mga kamay at paa na nagdulot ng pagkalat ng dugo. Labis ang pangamba ng mga tao sa labas. Kailangang maging matapang si Sejin para labanan ito. Bawat hiwa ay tiyak at may ritmo, kaya naayos agad ang mga pagkakamali. Kahit nahihilo na ang katawan ni Yang Min, pinilit niyang tapusin ang operasyon. Hanggang sa matapos ang mahalagang tahi, biglang nahugot ang kaluluwa ni Yang Min sa katawan ni Seok. Masyado nang mahina si Yang Min para pumasok ulit. Dapat si Tae-hyun ang gagawa ng natitira, pero biglang direkta na lang pinagawa ni Yang Min kay Seok. Gusto niyang gamitin ang sarili niyang katawan para tulungan si Seok na malampasan ang takot. Pero katawan ito ni Yang Min, kaya mabigat ang pressure sa balikat ni Seok. Si Yang Min, na nasa tabi, patuloy na nag-encourage kay Seok na kumalma at ginabayan siya sa lahat. Maingat na ginawa ni Seok ang lahat ng maayos na ikinawala ng unti-unti ng kaluluwa ni Yang Min. Pagkatapos matahi ang sugat, bumalik ang kaluluwa ni Yang Min sa kanyang katawan. Inanunsyo ng doktor na stable na ang lahat ng indicators. Masaya ang lahat ng doktor maliban kay Director Han. Pagkatapos ng operasyon, sinabi ng head of the department kay Tae-hyun na maraming beses nirekomenda ni Yang Min siya para maging professor. Pero hindi pumayag si Director Han dahil diniscriminate niya ito sa pag-aaral sa isang di kilalang paaralan. Sinigawan ni Director Han si Tae-hyun dahil hindi nito pinatay si Yang Min. Sinabi ni Tae-hyun na gusto niyang bayaran ang mga pagkakamali niya at ayaw na niyang bumalik sa masamang buhay na iyon. Nang gabing iyon, habang nakatingin sa phone, natuklasan ni Seok ang isang video. Noong panahong nasa katawan niya ang kaluluwa ni Yang Min, ni-record niya ito. Natatakot si Yang Min na kapag nagising siya, makakalimutan niya ang lahat ng magagandang alaala bilang kaluluwa, lalo na ang katotohanang hiniram niya ang katawan ni Seok. Detalyadong inilahad ng video ang lahat ng nangyari sa 3 buwan niya bilang kaluluwa. Sa parehong oras, nagising si Yang Min. Mabilis na tumakbo si Seok para ipakita ang kanyang kasiyahan. Gaya ng inaasahan, wala nang naalala si Yang Min. Pinalayas ng walang awa si Seok. Nagdala ng bulaklak si Sejin para ibigay,
pero nakalimutan ni Yang Min na nagbati na sila. Malupit niyang pinalaya si Sejin dahil iniwan ito noon. Narinig iyon ni Sejin at nasaktan siya. Umalis siya ng puno ng lungkot. Kahit nang dumating si Seok para palitan ang bandage, ayaw ni Yang Min dahil dati silang magkaaway. Sandali pa, dumating si Director Han para magtanong. Nang makita na nakalimutan na ni Yang Min ang lahat, labis siyang natuwa. Biglang sinabi ni Yang Min na kung masaya siya, bakit hindi niya inilabas ang bote ng wine kahapon para mag-inuman at magdiwang. Inilahad ni Yang Min ang lahat ng krimen ni Director Han. Hindi pala nakalimutan ni Yang Min ang lahat. Nang marinig iyon, labis ang pag-aalala at takot ni Director Han. Habang nag-iisip kung paano patayin si Yang Min, biglang tumawag ang pulis para hilingin si Director Han na sumama sa investigasyon. Lumabas na sumuko na si Tae-hyun at ibinigay ang lahat ng ebidensya na si Director Han at Jin Seok ang nagpahamak sa pasyente. Natapos na ni Tae-hyun ang pagsisisi, kaya payapa na siya. Nahuli rin ang kapatid ni Sejin sa kanyang mga krimen. Kinabukasan, nakalakad na si Yang Min kasama ang mga tube. Hindi pa niya nakikita ang ganoong kagandang sikat ng araw. Habang nagroromansa, dumating si Sora para manggulo, kaya nag-away ulit sila. Ininherit ni Sejin ang lahat ng ari-arian ng ama. Ipinamigay niya ang lahat sa charity at lumipat sa bahay ni Yang Min. Masayang nagyakapan ang dalawa. Kinabukasan, agad na pumasok si Yang Min sa trabaho. Lagi niyang sinusubukang gamutin ang pinakamahirap na mga kaso. At kasama niya si Seok. Ang kalusugan ay kayamanang hindi dapat ipagsawalang bahala, kaya habang nariyan pa, alagaan natin ito ng buong puso.